Paano kung nasa iyo na ang lahat? Isang mabuting asawa, isang magandang trabaho, at isang masayang pamilya. Pero pakiramdam mo ay may kulang pa rin sa iyong puso. Paano kung unti-unti mong maramdaman na ang dating apoy ng pagmamahalan ay napalitan na lamang ng nakasanayang buhay? At paano kung isang simpleng araw ang maging simula ng mga pagbabagong hindi mo inaasahan? Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Judy. Palipat-lipat ng tayo si Carol sa kanyang kinatatayuan habang paulit-ulit na tinitingnan ng oras sa kanyang relo. Halatang kinakabahan siya. Judy, alas 8 na tayo makakakuha ng mga rosas. Kailangan ko nang umalis. Naiwan ko si Kevin kay Nanay Pilar. Kapag nalate ako, siguradong may maririnig na naman ako pag uwi ko. Bahagyang napakunot ang noo ni Judy. Isa si Carol sa pinakamagaling niyang tindera. Bukod pa roon, mabait at napakatapat nitong tao. Kaya naman, parang napaklupit kung pipigilan pa niya itong umuwi, gayong tapos na ang oras ng trabaho. Mula nang mamatay ang asawa ni Carol, 2 taon na ang nakalipas. Nakatira na siya kasama ang kanyang biyenan na si Nanay Pilar at ang kanyang munting anak na si Kevin. Masaya namang tinutulungan ni Nanay Pilar sa pag-aalaga ng bata ang kanyang manugang. Mahal na mahal niya ang apo at itinuturing na ring tunay na anak si Carol. Ngunit may isang kondisyon ang matanda. Dapat ay diretso uwi si Carol pagkatapos ng trabaho. Kapag nahuhuli siya kahit minsan, nagiging dahilan yon ng pagtatalo. Carol, anong oras na? Hindi mo ba naisip ang bata? Baka kung saan-saan ka na naman nagpupunta, sabi ni Nanay Pilar. Alam ni Carol na hindi naman talaga galit ang matanda. Ang totoo, natatakot lamang itong maiwan mag-isa. Namatay na ang kanyang nag-iisang anak. At ngayon, sina Carol at Kevin na lamang ang natitira niyang pamilya. Alam niya kung sakaling muling mag-asawa si Carol, baka lumipat ito sa bahay ng bagong asawa at isama ang kanyang apo. At yon ang pinaka-kinatatakutan niya. Kaya naman hanggat maaari, hindi pinasasakit ni Carol ang damdamin ng kanyang biyanan. Palagi siyang nagsisikap na makauwi ng maaga. Alam din ito ni Judy, ang may-ari ng flower shop. Kaya ngumiti ito ng malumanay. Sige na, umuwi ka na. Ako nang bahala rito, sabi ni Judy. Sigurado po kayo? Tanong ni Carol. Oo naman. Ewan ko ba kung bakit natatagalan ng delivery. Bukas na kasi ang araw ng mga puso. Ang daming orders. Mabilis na tumango si Carol. Isinuot niya ang kanyang jacket. Nagpaalam at dali-daling lumabas ng tindahan. Sa labas ay gabi na. Maliwanag ang mga ilaw ng syudad, ngunit malamig ang simoy ng hanging dala ng paparating na ulan. Maya-maya ay naiwan ng mag-isa si Judy sa loob ng flower shop. Ipinikit niya sandali ang kanyang mga mata habang nilalanghap ang mabangong samyo ng sariwang bulaklak. Mahal na mahal niya ang lugar na yon. Hindi lamang dahil sa negosyo niya ito, kundi dahil regalo yon ng kanyang asawa. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang araw na unang dinala siya rito ni William. Magkahawak silang dalawa nang buksan nito ang pinto ng tindahan. Nagustuhan mo ba? Oo naman. Kung ganon, sa'yo na to, sabi ni William. Napakurap si Judy noon. Hindi siya makapaniwala. Iniabot ni William ang susi ng tindahan. William, salamat. Pero hindi ko alam kung kakayanin ko. Kakayanin mo. Buong kumpiyansang ngumiti ang lalaki. Matagal nang nasa bahay lang si Judy. Kailangan mo rin ng bagay na mapagkakaabalahan, sabi pa ni William. Pero si Tommy, wala pa siyang 2 taong gulang, sabi naman ni Judy. Makakahanap tayo ng maayos na yaya. Makakapag-focus ka rito, sabi naman ng asawa niya. Sandaling natahimik si William bago nagpatuloy. Napapansin kong madali kang malungkot nitong mga nakaraan. Madali ka ring mainis. Hindi ko na maalala kung kailan kita huling nakitang tumawa ng totoo. Alam kong pagod ka. Araw-araw si Tommy ang inaatupag mo. Gising, pakain, paligo, alaga, paulit-ulit. Pero hindi ka naman nag-iisa. Asawa mo ko at gusto naming makita kang masaya. Napabuntong hininga si Judy nang maalala yon.
Mahal na mahal siya ni William at nang makita nitong nalulungkot siya, agad itong gumawa ng paraan para siya ay mapasaya. Ngunit hindi alam ng kanyang asawa ang tunay na dahilan ng kanyang kalungkutan. Naputol ang kanyang pag-iisip nang bumukas ang pinto ng tindahan. Isang lalaki na nasa 50 anyos ang pumasok, habang pasan ang napakalaking kahon ng bulaklak. "Bilisan mo! Kuhanin mo na to! Gusto ko nang makauwi!" sabi ng lalaki. Ibinaba nito ang kahon at agad ding umalis. Makalipas ang halos 1 oras, pauwi na rin si Judy. Mabilis na tinatahak ng kanyang sasakyan ang halos bakanteng kalsada. Kanina pa siya nakatanggap ng text mula kay William. Nasa kanilang rest house na raw ito kasama si Tommy at may dagdag pa itong mensahe. "Han, pabili naman ng cake. Request ni Tommy." Text ni William. Napangiti si Judy. Sa katabing upuan ay nakapatong ang ilang grocery bags. May cake at may bagong lutong tinapay at kung ano-ano pang pagkaing paborito ng kanyang pamilya. Bukas ay araw ng mga puso. At kung maaga niyang mapapatulog si Tommy, baka magkaroon sila ni William ng oras para sa isang romantikong gabi. Napaisip siya. Baka yun ang kulang. Baka kulang lang sila sa lambing. Hindi naman masamang asawa si William. Sa katunayan ay napakabuti nito. Ngunit nitong mga nakaraang taon, pakiramdam ni Judy ay mas tinatrato siya nito na parang isang tao na kailangang alagaan kaysa isang babaeng minamahal. Hindi nakakalimot si William sa mga espesyal na okasyon. Alam nito ang paborito niyang bulaklak. Madalas din siyang sorpresahin ng maliliit na regalo. Pero bakit parang mas madalas niyang maalala ang mga unang taon ng kanilang pagsasama? Noong panahong halos wala silang pera. Ngunit napakaraming saya, napakaraming kilig. Parang bawat araw ay may kakaibang liwanag. Naalala niya kung paano umuuwi noon si William mula sa trabaho. "Judy, nandito na ako!" sigaw ni William. At agad siyang tatakbo papunta rito. Yayakapin ng asawa, aamuyin ng pamilyar nitong halimuyak. At tatawa habang kinikiskis ang ilong sa magaspang nitong pisngi. "Aray, ang katinang balbas mo ha?" Napangiti siya sa alaala. Ngunit kasabay nito ay may kirot na sumisiksik sa kanyang dibdib. Parang may kung anong nawawala. Parang may hinahanap siyang hindi niya maipaliwanag. Napakunot ang kanyang noo. Muli na naman niyang naramdaman ang pamilyar na lungkot. Isang lungkot na bigla-bigla na lamang sumusulpot. At kahit alam niyang mali, may isang paraan siyang ginagamit para pansamantalang takasan yon. Sa loob ng compartment ng sasakyan ay may nakatagong pakete ng sigarilyo. Walang nakakaalam. Hindi si William, hindi ang kanyang mga kaibigan. Wala. Hindi naman niya gusto ang lasa nito. Hindi rin niya gusto ang amoy. Ngunit sa tuwing humihit-hit siya, pakiramdam niya ay may ilang minutong katahimikan siyang nakukuha. Ilang minutong maaari niyang kausapin ang sarili. "Ano bang problema mo?" tanong niya sa isip. "May mabuti kang asawa, may mabait kang anak, may trabaho ka, hindi ka naghihirap, hindi mo kailangan mangutang para makaraos, nasa iyo na ang lahat. Kaya bakit hindi ka pa rin masaya?" Mahigpit niyang hinawakan ng manibela. Habang binabaybay ang madilim na kalsada, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Sapat na ba ang respeto, katapatan at pag-aaruga kapag unti-unti nang nawawala ang apoy ng pagmamahal? At ang hindi niya alam na ang sagot sa tanong na yon ang magpapabago sa buhay niya magpakailanman. Malalim na napabuntong hininga si Judy habang hinihit-hit ang huling usok ng sigarilyong hawak niya. Mapait ang lasa nito sa kanyang bibig. Ngunit mas mapait ang mga tanong na umiikot sa kanyang isip. Kasalanan ba niya? Masyado ba siyang nalunod sa trabaho? Masyado ba niyang pinagtuunan ng pansin ang flower shop na regalo ni William? Nung una natatakot pa siyang patakbuhin ang maliit na tindahan yon. Pakiramdam niya noon ay isa lamang siyang simpleng may bahay at ina. Mas komportable siyang manatili sa bahay at alagaan si Tommy. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting naging bahagi ng kanyang buhay ang mga bulaklak. Sa bawat bagong delivery ng mga rosas, sunflower, gerbera at orchid, tila may kakaibang saya siyang nararamdaman.
Para bang buhay ang mga ito. Para bang kinakausap siya ng kanilang makukulay na talulot. Hindi niya kayang pabayaan ang mga bulaklak na malanta ng hindi na ibebenta. Para sa kanya, para yung pag-iwan sa isang kuting sa gilid ng kalsada nang walang nag-aalaga. Kaya pinag-aralan niya ang negosyo. Natuto siyang mamahala. Natutong makipag-usap sa mga supplier. Natutong humawak ng empleyado. At kalaunan, naging isang kanyang flower shop na pinakasikat sa kanilang lungsod. Ngunit habang lumalago ang negosyo, may tila unti-unting nawawala sa kanilang pagsasama ni William. Bagay na hindi niya maipaliwanag. Bagay na hindi niya mahawakan, ngunit malinaw niyang nararamdaman. Tama na, saway ni Judy sa isip. Kailangan ko nang umuwi. Naghihintay na sina William at Tommy. Pinatay niya ang sigarilyo at bumalik sa sasakyan. Ngumiti siya nang maisip ang kanilang rest house sa Tagaytay. Mainit na tsaa, masarap na cake, at ang masayang mukha ni Tommy. Ipinasok niya ang susi sa ignition. Ini-start ang makina, ngunit walang nangyari. Muli niyang sinubukan. 1, 2, 3, ngunit wala pa ring umandar. Naku naman, inis na sabi ni Judy. Hay, wag ngayon. Napatingin siya sa paligid. Madilim na ang kalsada, halos walang dumara ang sasakyan, at malakas ang hangin habang nagsisimula ng umambon. Agad niyang dinampot ang cellphone at tinawagan si William. Ngunit busy ito. Muli siyang tumawag. Naputol naman ang signal. Ano ba naman to? Mainit-init pa ang loob ng sasakyan, ngunit alam niyang hindi yun magtatagal. Patay na ang makina, at maya-maya lang ay lalamigin na rin siya. Sa di kalayuan ay may nakita siyang ilang bahay, parang isang maliit na baryo. Hindi na siya nagdalawang isip. Lumabas siya ng sasakyan at naglakad patungo roon. Malamang tulog ng mga tao, bulong ni Judy sa isip. Pero baka may signal doon o may mahihingan man lang siya ng tulong. Tahimik ang lugar. Napakatahimik. 3 o 4 na lumang bahay lamang ang naroon. At halos lahat ay nakapatay ng ilaw. Maliban sa isang bahay. May mahinang liwanag na sumisilip mula sa bintana. Lumapit si Judy. Luma na ang bakod. Halos bumigay na ang mga kahoy. Nagtaka siya. Wala man lang tumatahol na aso. Dahan-dahan siyang sumilip sa makitid na bintana at nanlaki ang kanyang mga mata. May batang babae sa loob, nakahiga sa sahig malapit sa kalan. Mahigpit nitong yakap ang isang maliit na tuta at wala nang ibang tao sa bahay. Agad na lumapit si Judy sa pinto. Marahan siyang kumatok. Makalipas ang ilang segundo ay bumukas ang pinto. Kasabay nun ay mabilis na lumabas ang maliit na tuta. At agad namang narinig ni Judy ang masayang sigaw ng bata. Mama! Napatingin si Judy sa batang babae. Mga 4 o 5 taong gulang pa lamang ito. Nakasuot ng lumang jacket na sobrang laki para sa kanya. Ngunit unti-unting naglaho ang saya sa mukha nito. Dahil napagtanto niya, hindi ang kanyang ina ang nasa harapan niya. Lumuhod si Judy upang mapantayan ang bata. Hinihintay mo ba ang mama mo? Darating din siguro siya mamaya. Yumuko ang bata at halos pabulong itong nagsalita. 3 araw na po siyang wala. Napakurap si Judy. 3 araw? Tumango ang bata. Namumuo na ang luha sa kanyang mga mata. Kanina pa po kami naghihintay. Kami? May kasama ka rito? Masiglang itinuro ng bata ang tuta. Si Bantay po. Kami lang. Napatingin si Judy sa maliit na aso na masayang kumakawag ang buntot. Saglit siyang natigilan. Malinaw na hindi agad babalik ang ina ng bata. At imposibleng iwan niya ang isang paslit na mag-isa sa ganitong kalagayan. Hindi ka ba natatakot dito mag-isa? Hindi po. Sanay na kami ni Bantay. Pero hinawakan ng bata ang kanyang tiyan. Gutom na po kami. Tsaka malamig po. Parang may kumurot sa puso ni Judy. Nasaan ang tatay mo? May lola ka ba? Kamag-anak? Umiling ang bata. Wala po. Kami lang ni Mama. Pinilit ngumiti ni Judy. Ako nga pala si Judy. Ikaw? Ako po si Rosie. Ngumiti si Rosie sa unang pagkakataon at lalo nitong pinisil ang yakap sa tuta.
Agad namang kinuha ni Judy ang kanyang cellphone. Muling tumawag kay William. Sa wakas, may signal na. Ilang ring lang naman ay sumagot agad ang kanyang asawa. "Han, nasan ka na? Kanina pa kita tinatawagan." "Nasiraan ako ng sasakyan. Siguro mga nasa 5 kilometro ang layo mula sa rest house. May maliit na baryo dito. Naghanap ako ng tulong. William, may batang babae rito. Mag-isa sa bahay. 3 araw na daw walang kasama. Gutom na gutom." Sandaling natahimik si William. Please, puntahan mo ako. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin, pero hindi natin siya pwedeng iwan dito." Mukhang may sasabihin sana si William, ngunit agad siyang inunahan ni Judy. "Magdala ka ng gatas at sandwich at baka pwede ring kumot. Bilisan mo, mukhang malulubat na rin ako." At agad niyang pinatay ang tawag bago pa ito makatanggi. Habang nagsasalita sila ay hindi inaalis ni Rosie ang tingin kay Judy. Parang takot na mawala ang bagong taong dumating sa kanyang buhay. Lumapit muli si Judy sa bata. "Rosie, saan kaya nagpuntang mama mo? May nangyari kaya sa kanya?" "Sa tingin ko po, namamasyal lang siya." "Namamasyal ng 3 araw? May kaibigan po siya sa kabilang barangay. Kapag pumupunta po siya doon, minsan hindi siya umuwi. Iniwanan niya po kami ng sopas at tinapay ni Bantay, pero ngayon naubos na po lahat." Muling bumigat ang pakiramdam ni Judy. Hindi niya maintindihan kung paano kayang iwan ng isang ina ang napakaliit na bata ng ganoon katagal. Lumuhod siya at hinawakan ang kamay ni Rosie. "Rosie, gusto mo bang sumama muna sa akin? Nasa sasakyan ko ang cake, tinapay at saka may inumin din doon. Parating na rin ang asawa ko. Pwede kang magpalipas ng gabi sa amin. Bukas ihahatid ka namin pabalik. Okay ba yon?" Nag-isip ang bata. Pagkatapos ay nagtanong, "Paano po kung bumalik si mama at wala kami rito?" Tanong ni Rosie. Tumango si Judy. "Mag-iwan tayo ng sulat. Isusulat ko ang number ko para matawagan niya ako. May papel at lapis ka ba?" Hindi agad sumagot si Rosie. Sa halip ay tumingin ito sa kanyang tuta. "Paano po si Bantay? Hindi ko siya pwedeng iwan. Lalamigin po siya rito." Napangiti si Judy at marahang hinaplos ang ulo ng aso. "Sasama rin si Bantay, kaya ngayon hanapin mo ng papel at lapis. Hindi na kayo pwedeng manatili sa malamig na bahay na to." Habang papasok si Rosie upang hanapin ang papel, hindi alam ni Judy na ang simpleng paghahanap niya ng signal sa gabing yon ay magpapabago hindi lang sa buhay ng maliit na batang babae, kundi pati na rin sa sarili niyang buhay. Sumunod naman agad si Rosie. Ilang sandali lamang ay bumalik siya, dala ang isang pirasong papel at isang maliit na lapis na halos ubos na. Habang isinusuot ni Rosie ang kanyang sombrero at lumang tsinelas, mabilis na nagsulat si Judy ng mensahe para sa ina nito. Hindi niya maitago ang galit at awa na nararamdaman. "Napilitan akong isamang yung anak dahil gutom na siya at mag-isa sa malamig na bahay. Hindi ko siya maaaring pabayaan. Narito ang number ko. Tawagan mo ako pagbalik mo." Pagkatapos ay isinulat niya ang kanyang cellphone number at iniwan ng papel sa ibabaw ng lumang mesa. Lumapit siya kay Rosie at ngumiti. "Halika na anak, kunin mo na si Bantay at umalis na tayo." "Apo?" Masayang sabi ng bata. Masiglang binuhat ni Rosie ang kanyang munting aso. Mahigpit niya itong niyakap na parang ito na lamang ang natitirang mahalagang bagay sa kanyang buhay. Pagkalipas ng halos 15 minuto, narating nila ang sasakyan ni Judy. Mabilis niyang pinaupo si Rosie sa harapan at binalot ng kumot. Pagkatapos ay muli niyang sinubukang paandarin ang makina. Ngunit katulad kanina, ayaw pa rin itong umandar. Ay nako! Habang naghihintay, kinuha niyang mga tinapay na binili niya kanina. Tahimik na kumakain si Rosie, para bang natatakot itong maagawan ng pagkain. Sa bawat kagat ng bata, lalong sumisikip ang dibdib ni Judy. Halos maiyak siya. Paano nagawang pabayaan ng isang ina ang sarili niyang anak ng ganito? Paano niya natiis? Kung hindi siya nagkataong nasiraan ng sasakyan, kung hindi siya naghanap ng signal, kung hindi siya napadpad sa bahay na yon, ano kaya ang nangyari kay Rosie? Malamang ay buong gabi itong natulog ng gutom.
At sa sobrang lamig ng bahay, hindi niya alam kung kakayanin ng bata ang isa pang gabi. Ngunit sa kabila ng gutom, hindi nakakalimot si Rosie sa kanyang kaibigan. Pinaghahati-hati niya ang tinapay. At sa bawat piraso ay ibinibigay niya kay Bantay. Masayang kumakawag naman ang buntot ng tuta habang kumakain. Mabuti ka pang bata ka, marunong ka nang magbahagi, sabi ni Judy. Makalipas ang ilang minuto ay may mga ilaw na sumilip mula sa dulo ng kalsada. At agad nakilala ni Judy ang sasakyan ni William. Mabilis itong huminto sa tabi nila. Bumukas ang pinto at bumaba si William. Kasama niya ang antok na antok ngunit excited na si Tommy sa likod. Mukhang nag-enjoy ang bata sa biglaang biyahe sa gabi. Mama? Mama? Nasaan po yung batang nakita mo? Tanong ni Tommy. Ngumiti si Judy ngunit agad niyang itinuro ang natutulog na si Rosie. Shh! Tulog na siya. Mabilis na lumapit sa William. Judy, ano ba naman? Agad siyang pinatahimik ni Judy. Naglagay ito ng daliri sa kanyang labi. Hinaan mong boses mo. Napatingin si William sa natutulog na bata at saka bumuntong hininga. Hindi mo pwedeng basta gawin to. Paano kung dumating ang nanay niya? Paano kung magsumbong sa barangay o sa pulis? Paano kung isipin nilang kinidnap natin ang bata? Nag-iwan ako ng sulat. Ipinaliwanag ko lahat. May contact number pa tayo doon. At William, hindi ko siya kayang iwan. Walang pagkain dun sa bahay. Walang kasama yung bata. Malamig pa. Napapikit si William. Alam niyang tama ang asawa niya. Yumakap siya rito. Ay, Judy, masyado kang mabait. Biglang may narinig silang mahinang tahol. Ano yun? Marahang napangiti si Judy. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang jacket at sumilip ang munting mukha ni Bantay. Nako, pati aso isinama mo. Hindi pwedeng maiwan si Bantay. Siya lang ang kasama ni Rosie. Napailing si William, ngunit hindi na siya tumutol. Ay, sige na nga. I-charge ko ang battery ng sasakyan mo at pagkatapos ay uuwi na tayo. Doon natin pag-isipan ang lahat. Kinaumagahan, maagang nagising si Judy. Halos wala siyang tulog, 12:00 na sila nakauwi. Inayos pa nila ang higaan ni Rosie. Naghahanap pa sila ng lumang pajama para sa bata. At gumawa pa sila ng matutulugan ni Bantay. Bukod pa roon, kinailangan pa niyang patulugin si Tommy na halos sumabog sa kuryosidad. Mama, sino po si Rosie? Isa siyang prinsesa. Prinsesa? Oo. Naligaw siya mula sa kanyang kaharian at napunta siya sa isang lugar kung saan tulog na ang lahat. Kaya kinailangan natin siyang iligtas. At si Bantay? Tanong ni Tommy. Titira na ba siya rito? Hindi, tagapagbantay siya ng prinsesa, kaya kailangan lagi silang magkasama. Tugon naman ni Judy. Wow! At dahil doon ay masaya nang natulog ang bata. Ngunit ng gabing yon, hindi ganon kadali para kina Judy at William. Tahimik nilang pinagmamasdan ang natutulog na si Rosie. Anong gagawin natin bukas? Tanong ni William. Pupunta tayo sa bahay nila, baka bumalik ng nanay niya. Hindi tayo, ako lang. Sabi ni William. Hindi natin alam kung anong klaseng tao ang nanay na yon. Ako muna ang titingin. Tumango si Judy. Alam niyang may punto ang asawa niya. Madilim pa rin ang langit ng sumunod na umaga. Katatapos lang ng malakas na ulan noong gabi. Tahimik ang buong paligid. Tanging huni ng mga ibon at pagaspas ng mga dahon ang maririnig. Nakatayo si Judy sa bintana habang pinapanood ang sasakyan ni William papalayo. Papunta ito sa baryong pinanggalingan ni Rosie. Nang biglang may narinig siyang boses sa likuran. Magandang umaga po, Tita Judy. Napalingon siya. Nakatayo roon si Rosie. Maayos na ang suot na damit at tila nakatulog ng mahimbing. Nako, gising ka na pala. Kumusta naman ang tulog mo? Maayos naman po. Salamat po. Pero gusto ko pong maglakad kami ni Bantay. Ngayon lang napansin ni Judy na karga-karga nito ang umiingit na tuta. Mukhang naiihi na ito. Napatawa si Judy. Sige, ilalabas na natin siya. Pero wala tayong tali. Hindi po siya lalayo. Hindi niya ako iniiwan. Mabilis silang nagbihis at sabay na lumabas ng bahay. Pagdating sa bakuran ay napatunayan ni Judy na tama si Rosie. Saan man magpunta ang bata, hindi lumalayo ng higit sa 5 hakbang si Bantay.
Parang bantay na bantay nito ang kanyang munting amo. At habang pinagmamasdan silang dalawa, lalong hindi maalis sa isip ni Judy ang isang tanong. Nasaan na kaya ang ina ni Rosie? Namangha si Judy sa katalinuhan at katapatan ni Bantay. Sa tuwing lalakad si Rosie, hindi ito lumalayo. Kapag huminto ang bata, hihinto rin siya. Kapag tumakbo ito, susunod naman siya. Para silang dalawang magkaibigang hindi kayang maghiwalay. Matapos ang kanilang maikling paglalakad, bumalik sila sa bahay. Nag-agahan silang tatlo habang si Tommy ay mahimbing pa ring natutulog. Mainit na pandesal, keso at gatas ang nasa mesa. Masayang umiinom ng gatas si Rosie habang nakikinig sa mga kwento ni Judy. Alam mo ba, Rosie, nung bata pa ako, may aso rin akong katulad ni Bantay. Talaga po? Ano pong pangalan niya? Brownie. Lagi rin niya akong sinusundan saan man ako magpunta. Napangiti si Rosie. Para sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, tila naging magaan ang kanyang pakiramdam. Maya-maya lamang ay bumukas ang pinto. Dumating na si William. Magandang umaga mga binibini. Napatingin siya sa paligid. Nasaan si Tommy? Tulog pa. Nakangiting sabi ni Judy. Nagkatinginan ang mag-asawa. Agad na naintindihan ni Judy na gusto nitong mag-usap sila ng pribado. Lumapit siya kay Rosie. Rosie anak, pwede mo ba ang gisingin si Tommy? Baka gusto na niyang maglaro. Apo, sagot naman ng bata. Masaya itong tumakbo papunta sa kwarto. Nang makaalis, agad na nagsalita si Judy. O, anong nangyari? May balita ba? Napabuntong hininga si William. Kumuha siya ng biskwit mula sa lalagyan sa mesa. Ilang sandali muna siyang nanahimik bago sumagot. Hindi pa rin umuwi ang nanay niya. Nandun pa rin ang sulat na iniwan mo. Walang gumalaw. Diyos ko, kumatok ako sa mga kapitbahay. Nagtanong-tanong ako at marami akong nalaman. Lalong kinabahan si Judy. Sandra ang pangalan ng nanay niya. Matagal na raw siyang umalis sa probinsya nun. Nagtrabaho sa Maynila at minsan-minsan lang umuwi. Sabi ng mga tao, may naging mayamang nobyo raw siya. Pero iniwan si Sandra nang malaman na siya ay buntis. Tahimik na nakinig si Judy. Pagkatapos noon, bumalik siya rito sa baryo. Dito ay pinanganak si Rosie at mula noon kung saan-saan na raw nagpupunta ang babae. Ang mga kapitbahay pa nga madalas magpakain at magbantay sa bata. Nakakalungkot naman, sambit ni Judy. Nakakalungkot nga. At mukhang matagal nang nangyayari yon. Dagdag pa ni William. Napahawak si Judy sa kanyang dibdib. Hindi niya maisip kung paano nagawang pabayaan ng isang ina ang sariling anak ng ganoon. William, anong gagawin natin? Mapait na ngumiti ang lalaki. Alam mo naman ang tamang sagot. Kailangan nating ipaalam ito sa DSWD o sa barangay. Isa siyang batang napabayaan. Pero, Judy, hindi natin siya pwedeng itago dito habang buhay. Hindi ko sinasabing itatago natin siya, William. Nakikiusap lang ako. Bigyan pa natin ng kaunting panahon. Hanapin na muna natin ang nanay ni Rosie. Kawawa naman ang bata. Napatingin si William sa direksyon ng kwarto kung saan naroon ang mga bata. Naririnig nila ang masayang tawanan ni na Tommy at Rosie. Parang matagal ng magkapatid. Pagkatapos ng ilang minutong pag-iisip, dahan-dahang tumango si William. Sige, kaunting panahon lang, pero kailangan nating maging maingat. Ngumiti si Judy. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng malaking tinik. Ngunit lumipas ang isang araw. Pagkatapos ay 2 at wala pa ring Sandra na bumabalik. Unti-unti napagtanto ni na Judy at William na naging delikado na ang kanilang ginagawa. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging bahagi ng kanilang pamilya si Rosie. Parang matagal na itong naroon. Parang hindi kailanman nagkaroon ng malamig na bahay sa baryo. Parang hindi nila ito natagpuan sa isang madilim na gabi. Parang anak na talaga nila. At yon ang mas lalong nagpapahirap sa sitwasyon. Nakahiga si Judy sa kama isang gabi. Hindi siya makatulog. Tahimik ang buong bahay. Narinig lamang niya ang mahinang ugong ng electric fan. At sa katahimikang yon, muling bumalik ang mga alaala. Mga alaalang pilit niyang nililibing sa kanyang puso. Matapos isilang si Tommy 5 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng malubhang komplikasyon si Judy.
Ilang oras siyang nakipaglaban para mabuhay. At nang magising siya sa ospital, may sinabi ang doktor na tuluyang nagpabago sa kanyang mundo. Hindi na siya magkakaanak muli. Kailangan tanggalin ang kanyang matres upang mailigtas ang kanyang buhay. Naalala pa niya ang mga salita ng doktor. "Huwag kang mawala ng pag-asa. May malusog ka ng anak. Maraming babae ang hindi man lang nabibiyayaan yan." Ngunit wala nang ibang narinig si Judy. Parang tumigil ang mundo niya. Noon pa man ay pinangarap na nila ni William ang 2 anak. Isang lalaki at isang babae. Ngunit sa isang iglap, naglaho ang pangarap na yon. Hindi niya agad nasabi kay William ang buong katotohanan. At habang tumatagal, lalong nahihirapan siyang buksan ng usapan. Hindi naman niya kasalanan ang nangyari. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, natakot siya. Takot na baka isang araw ay sisihin siya ng asawa. Takot na baka hanapin nito ang anak na babae na hindi niya kailanman maibibigay. Ngunit lumipas ang mga taon at hindi kailanman binanggit ni William ang pagkakaroon ng pangalawang anak. Masaya ito kasama si Tommy. At kalaunan ay natutunan na rin ni Judy na tanggapin ang kanyang kapalaran. Mahal na mahal niya ang kanyang anak. Mahal na mahal. Dahil alam niyang si Tommy na ang una at huli niyang magiging anak. At pagkatapos, dumating si Rosie. Biglang naputol ang kanyang iniisip nang makarinig siya ng mahinang pag-ubo mula sa sala. Agad siyang bumangon, lumabas ng kwarto, at nakita si Rosie na nakabalot sa kumot. Maputla ang mukha nito at tila nanghihina. Lumapit agad si Judy. Hinawakan ang noo ng bata at agad siyang kinabahan. Mainit, napakainit. Hindi niya kailangan ng thermometer para malaman yon. "Nako, Rosie!" Mabilis siyang tumakbo pabalik sa kwarto. "William, gumising ka! May lagnat si Rosie." Agad bumangon ang lalaki. "Ano? Magpapabili ako ng gamot." "Hindi sapat ang gamot. Sa tingin ko, kailangan natin siyang dalhin sa ospital." Agad na kumilos ang mag-asawa. Habang inihahanda ni William ang sasakyan para sa ospital, may isa pa siyang balak gawin. "William, dadaanan ko ulit ang baryo. Baka may makita kong impormasyon tungkol sa nanay niya." Ilang oras ang lumipas habang nasa ospital si Rosie, muling nagtungo si Judy sa bahay ni Sandra. At sa pagkakataong yon, may nagbukas ng pinto. Isang babae, mga 30 taong gulang. Magulo ang buhok, maputla ang mukha. Halatang bagong gising. Nanlaki ang mga mata ni Judy. Dahil sa wakas, natagpuan na rin nila ang ina ni Rosie. Huminga ng malalim si Judy bago nagsalita. "Sandra, ako si Judy. Nabasa mo bang iniwan kong sulat?" Parang natulala muna ang babae. Tila hindi niya agad naintindihan ang tanong. Pagkaraan ng ilang segundo ay bahagya itong tumango. Pasok ka. Ikaw pala ang nagsama kay Rosie. Hinihintay kong tumawag ka." Nanlaki ang mga mata ni Judy. "Hinihintay mo akong tumawag? Bakit? May nagtanong ba kung gusto ko pa siya?" Napaatras si Judy. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Sa unang tingin pa lamang ay alam na niyang minsan ay maganda si Sandra. Ngunit ngayon halos hindi na ito makilala. Ang dati sigurong makintab na buhok ay naging buhol-buhol. Namamaga ang mukha at halatang matagal nang nalululong sa bisyo. Tama ang mga kapitbahay. Unti-unti nang sinisira ni Sandra ang sarili niyang buhay. Biglang tumunog ang cellphone ni Judy. Isang text mula kay William. Mabilis niya itong binasa at agad na namutla. "Na-admit si Rosie sa ospital. Pneumonia." Napatingin siya kay Sandra. "Sandra, nasa ospital si Rosie. May pulmonya. Halika, pupuntahan natin siya. Ihahatid kita." Ngunit ngumiti lang si Sandra. Isang ngiti na walang emosyon. Pagkatapos ay tumalikod. "Sandra, narinig mo ba ako? Nasa ospital ang anak mo." Tumaas na ang boses ni Judy. "Ayoko, hindi ako pupunta." Halos mawala ng hangin si Judy. Hindi niya maintindihan ang kanyang naririnig. "Ano? Anak mo siya. May sakit. Ayoko sa kanya. Ayoko na maging nanay." Buliyaw pa nito. Nanginginig ang buong katawan ni Judy. Sa sobrang galit at pagkabigla ay halos hindi niya maikilos ang kanyang mga kamay. "Sandra, makinig ka sa akin. Kung ayaw mo sa anak mo, ibigay mo siya sa akin. Ako ang mag-aalaga.
Kung perang problema mo, magkano kailangan mo? Sabihin mo lang. Ngunit walang sagot na natanggap si Judy. Tahimik lamang na isinara ni Sandra ang pinto sa kanyang harapan at iniwan siyang nakatayo roon, tila isang estatuang hindi makagalaw. Araw-araw na binibisita ni na Judy at William si Rosie sa ospital. Nagdadala sila ng prutas, laruan, nagkukwento at binibigyan ito ng pagmamahal. Unti-unting gumaling ang bata. Unti-unti ring bumalik ang sigla nito. Ngunit sa buong panahon na yon, ni Anino ni Sandra ay hindi man lang nagpakita. Ni isang tawag, ni isang mensahe, wala. Isang araw ay kinausap sila ng doktor. Wala pa ring nagpapakitang kamag-anak ang bata. Napilitan na kaming ipaalam ito sa DSWD at pati na rin sa pulisya. Kapag na-discharge si Rosie, mapupunta muna siya sa isang children's home. Agad niniyakap ni Judy si Rosie. Mahimbing na natutulog ang bata sa kanyang kandungan. Hindi po ba namin siya pwedeng iuwi? Mas mabuti naman sigurong nasa pamilya siya kaysa sa ampunan. Naiintindihan ko kayo, pero may proseso tayong sinusunod. May batas. Kung magiging maayos ang lahat, maaari niyo siyang ampunin sa hinaharap. Maraming salamat po, Doc. Nasambit na lang ni Judy. Dahan-dahan niyang ibinalik si Rosie sa kama at kinumutan ito. Pagkatapos ay tumingin sa doktor. Aayusin namin lahat ng papeles. Gagawin namin ang lahat para maging anak na namin siya. Good luck sa inyo. Sa tingin ko naman, maswerte ang batang yon na kayo ang nakatagpo sa kanya. Habang pauwi sila ay tahimik si Judy. Ngunit alam niyang kailangan na nilang pag-usapan ang isang bagay. Pagdating sa bahay ay humarap siya kay William. William, dadalhin nila si Rosie sa children's home. Alam ko, sagot ng asawa niya. Gusto ko sanang ampunin natin siya. Natigilan si Judy. Hindi niya inaasahang mauunahan siya ng asawa. Ano? Matagal ko nang napag-isipan. Gusto ko ring manatili siya sa atin. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Judy. Ngunit mayroon pa siyang isang lihim. Lihim na matagal na niyang dinadala. William, may gusto pa akong sabihin tungkol kay Tommy. Pagkatapos kong manganak, alam ko, napatingin siya sa asawa. Ano? Alam ko na mula pa noon. Huwag mo na lang itanong kung paano ko nalaman. Hindi makapaniwala si Judy. Sa loob ng maraming taon, bit-bit niya ang takot. Takot na baka masaktan si William. Takot na baka sisihin siya. Takot na baka hanapin nito ang anak na hindi niya na maibibigay. At ngayon, parang biglang nawala ang lahat ng yon. Pero hindi na tayo magkakaanak. At ano naman? Tanong ni William. Hinawakan nito ang kanyang mukha. Punong-puno ng lambing ang mga mata nito. Ang mahalaga, mahal kita. Masaya tayo. Mayroon tayong anak na lalaki. At sa lalong madaling panahon, magkakaroon tayo ng anak na babae. Tuluyang napaiyak si Judy at niyakap siya ni William ng mahigpit. Isang taon ang lumipas. Sumilip ang sikat ng araw sa manipis na kortina ng kanilang bahay sa Tagaytay. Masayang napangiti si Judy habang nakapikit pa. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Kakauwi lang ni William mula sa bayan. Kasunod nito ay ang mabilis na yabag ng isang makulit na aso. Si Bantay, ngayon ay isa ng malaki at mabalahibong aso. Kasunod nito ay sina Rosie at Tommy. Mama, gising na! Nandiyan na po si Daddy. Mama, pupunta tayo sa picnic. Tumalon ang dalawang bata sa kama. Napatawa si Judy habang niyayakap silang dalawa. Ilang segundo pa ay pumasok si William sa silid. Hi, nandito na ako! Tumayo si Judy. Niyakap ang kanyang asawa. Pagkatapos ay niyakap ang kanyang dalawang anak. At sa sandaling yon, alam niyang siya na ang pinakamasayang babae sa mundo dahil nasa kanya na ang lahat ng kailangan niya. Pagmamahal, pamilya, at tahanang puno ng saya. Hindi na gaanong naaalala ni Rosie ang dati niyang buhay. Marahil dahil bata pa siya o marahil dahil pinili ng kanyang puso na kalimutan ang mga sugat ng nakaraan. Para sa kanya, sina Judy, William at Tommy at si Bantay ang tunay niyang pamilya. Ang pamilyang nagligtas sa kanya, ang pamilyang nagmahal sa kanya, at ang pamilyang hindi kailanman nang iwan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng nagluwal ay tunay na magulang.
At hindi lahat ng magulang ay kadugo natin. Minsan ang tunay na pamilya ay yaong mga taong pipiliing mahalin tayo, alagaan tayo at tanggapin tayo ng buong puso. Matandaan natin, ang isang simpleng kabutihang ginawa sa tamang oras ay maaring magpabago ng buhay ng isang tao magpakailanman. Dahil minsan, ang himala ay hindi dumarating sa anyo ng pera o swerte. Minsan, dumarating ito sa anyo ng isang pusong handang magmalasakit. Muli, ako si Skylar at sana ay nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon. Maraming salamat po.